Uri natin. Ay bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick Naku na po! may kapatid daw na kontratista. Naku. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo Ayan ang galing-galing mong magsalita. Pero sagutin mo muna itong side chick mo. Totoo ba ito? Ha? Ipaliwanag mo ito ngayon. Mukha yata. Dati parang ayaw kong maniniwala na nakatanggap ito ng maleta. No? May issue ito sa nakatanggap sa flood control. Ngayon parang dapat mong ipaliwanag itong side chick kasi parang ang yaman-yaman eh. at nagpapakalat ng fake news. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruwet. Kami, sawa na rin kami sa mga nagpasanto-santo na wala namang bayag at the end of the day. Doon na lang kami doon sa mga inaresto. Okay? Pero prinsipyo ang ipinaglalaban. Diba? Na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Kasi ang daming nagtatanong na si Senator Joel raw ay nag-over the backwood na lang kasi kung kakasuhan siya, hinog na raw yung ebidensya. Senator Joel, dapat mong sagutin yan sa taong bayan. Totoo bang hinog na yung ebidensya kaya ka bumaliktad? Kawawa ka naman. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang po, Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador Pero sino ba kasi yung side chick na yan? Sino ba yan talaga? ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, Kaya pala sinabi ng mga tulfo na hero raw si Senator Joel. Hero. Pareha pala silang mga pareha ng bisyo. Mahilig sa chicks. sa personal na buhay naman ni Tess naman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Naku po! Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone. Patay! Katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Patay! Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay. Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Naku! Isang open secret na umano sa nasabing bayan ng relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag, at mamahaling relo at sasakyan. Grabe! Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Wow! Hiningan natin ang komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat Yan, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka ng magpaliwanag ngayon. ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva. The name that you cannot that they cannot be mentioned. Sige nga, i-mention mo nga yung side chick mo. Kung ma-mention mo ba? Si Zaldico na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang Pero sa side chick mo, dawit ka rin dito. Hindi, nagtatanong lang tayo ha. pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at Ang ganda naman ni Corporal. Corporal, sumagot ka dito, Corporal, para matapos na itong issue na ito. Ha? Ano ba kayo? Ha? Totoo ba kayo ni Joel? Nagtatanong ang taong bayan. may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Billionaire News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Para sa agenda. Yan ang sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Kung titingnan mo si Joel, parang santo, no? Preaching the Lord, preaching Jesus Christ. Kung ano man ang religion ninyo, ang bait-bait mong tingnan. Pero ano na? Una ka nang bumaliktad. Ngayon, lumalabas na itong issue mo na may side chick ka pala. Di umano ha, sabi nila.
Sabi ng research ng bilyonaryo. Oh. Good luck sa iyo. Ito. Tingnan natin itong trip nitong si DILG Rimulya. Information that we have. Pakasabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun. So wala, hindi namin nagpapira nila. Wala pa mga... But you're not Wow! Si Kung Pulong pa ngayon ng sabog, ha? preparing any task force We're or always, any... we're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan nila. Kasi update sir kasi na ba ito? Ito pa rin, we're searching for it. Sir, update dun sa basura, meron ka ng ano? DNR will issue a show of cause order, then we'll file to pick it up from there. Sir, kung sa ICC ulit, sorry, may capability ba si Congressman Silong para magkaroon ng same access? Hindi ko nga alam, kaya baka makasabog mo sinabi niya eh. Kasi siya lang na... Sabi, lagi niyang pinaulit-ulit, baka sabog raw si Kung Pulong. Ay, nako. Kasi tinatanong siya ng media patungkol po doon kay Congressman Pulong, no? Na sinabi ni Congressman Pulong na may nakahanda na raw na panibagong arrest warrant laban dito kay Senator Bongo. Okay? Patungkol po sa ICC. Anytime this month, di umano, sabi ni Kung Pulong, aarestuhin na si Senator Bongo. Kaya pumapalag itong si Congressman Pulong kasi sabi ni Congressman Pulong, ano ba itong administrasyon na ito? Hindi na matitigil itong administrasyon na ito. Duda ko, baka naunahan sila ni Congressman Pulong. Kasi may reliable source itong si Congressman Pulong na nagsasabi sa kanya na yun na po, nakahanda ng administrasyon. Baka naunahan sila. So, siya rin, bumanat rin siya kay Kung Pulong, baka sabog ka lang nun. Kasi, wag na po tayong mga maniniwala sa mga ganitong statement nila na sasabihin nila na baka ikaw pa yung sabog. Kasi para to project na hindi totoo. Pero at the end of the day, totoo. Diba? Naalala natin yung panahon ni Tatay Digong na sinabi pa nga ni Trillanes, nandito na ang ICC sa Pilipinas. Huhuli na si Tatay Digong. Walang naniniwala doon kasi sinabi pa fake news, ganun. Yun pala to. Dinidina yun ng dinidina yun ng gobyerno na nandito na ang ICC. Yun pala totoo. Inaresto si Tatay Digong at ngayon, nandoon na sa Hague. So, niloloko tayo Yan ang ibig sabihin, kaya tumatawa tayo. Niloloko tayo ng gobyernong ito. So, wag kayong magpaloko na naman dito kung sasabihin nila na hindi totoo yan, yung issue tungkol kay Bongo. Wag siya masyado. Bongo, wag kang kumpiyansa dyan Kita na, sabi ko saan, wala pa. Sabi niya highly reliable source. Baka high lang. Okay, thank you very much. Thank you, sir! Pinapaulit-ulit talaga. Baka high lang. Baka high ka lang, Kung Pulong. Yan ang sabi ni DILG Rimulya. Ay nako, pumuporma talaga itong si Rimulya ngayon, no? Akala mo naman, mananalo ito sa 2028 election. May pangarap ring maging presidente yun, Ay, good luck sa'yo. Ito. Panoorin natin itong press conference na walang tigil na press con dito kay sa House of Representatives. Kasama na nila si Kulot. Magkasama na sila. Dati magkalaban sila. Ngayon kasama na. Ito. Will have her follow-up updates. Okay, maraming salamat po muli sa lahat ng mga narito para subaybayan ang mga proseso ng pananagutan, lalo na dito sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. No, we are gladdened that meron nga pong update sa pre-trial, and ongoing po siya habang nagmamark continuously ng evidence ngayon ang private prosecutors with the defense team. We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference. So, kayo? Nalungkot kayo? Di ba? Bakit? Kailangan ba talaga ni VP Sara pumunta dyan sa mga ninyo? Ay, nako. Kalokohan. Despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges. May mga lawyer naman siya May defense team naman siya. Hindi yan requirement. Bakit atat na atat kayong makita si VP Sara? Para siraan? Yan ang problema sa inyo. Yung mga kalokohan ninyo, yung mga plano ninyo, kung ano man ang gusto nyong mangyari, hindi natutupad kasi kayo? Nautakan kayo ni VP Sara. Tagam. The proper court. And in her many submissions, she said it would be at the impeachment court, which is supposedly starting the process today, for the pre-trial conference. Instead, she was represented by legal counsel who appeared and acted on her behalf before the impeachment court. Nevertheless, the prosecution remains ready, focused on the process, and will continue to comply fully with all the... Huwag kang magbanggit ng focus kasi sa nakikita namin, parang hindi kayo focus. Sa totoo lang, hindi sila focus kasi parang bothered sila kay VP Sara.
Kung talagang gusto nyong ma-impeach si VP Sara, mag-focus kayo sa mga facts ninyo, sa mga ebidensya ninyo. I-gather nyo na. Huwag nyong bantayan si VP Sara na 24 hours. Binabantayan nyo eh. Directives of the impeachment court as the case moves forward. So nakita po natin na itong proseso na to nagsimula, tutuloy-tuloy po natin to hanggang matapos, no? Na ayon sa due process principles, sa rules ng Senate and even the Constitution. Thank you, Sir Ramon. We will take the first question from Haji Camino Pegada. Hello po, good afternoon po, Kongs. Doon po sa pre-trial brief, of course, na-review na po ninyo yung nilalaman ng pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Now, question po is, nakita po ninyo na yun nga po isa witnesses na parang ang gusto lang ay sirain yung credibility ng mga witnesses na ipipresent ng prosecution. Kayo po ba umaasa na somehow pagdating ng trial ipapakilala or i-explain ng kampo ni VP yung mga nasa acknowledgement receipts, like for example si Mary Grace Piatos po? Well, una, babalikan na natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin it's less in substance. Ako personally nagdududa na ako dito sa kanila na natataranta na sila eh. Iba kasi yung gumagawa-gawa ka lang ng ebidensya tapos hindi ka handa, no, na pagkatapos doon, kapag pagdating doon sa impeachment trial, mabubuking kayo sa mga ebidensya ninyong gawa-gawa lang. 2 minutes. Kasi medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial. And basically, ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo ng proseso, which basically it's what the narrative of the defense from the very start. No, wala silang naipresenta na substantive controverting evidence. Kasi alam ko naman ng defense team ni VP Sara, nire-reserve nila ang bala nila. Kayo, araw-araw na kayong nagpapapreskon eh. Pagdating doon sa impeachment hearing, wala nang element of surprise. Kasi atat na atat kayo eh. Na explaining kung bakit itong allegation na to ay dito na kumbaga hindi siya tama, apart from denying it, but explaining. Una, ang tanong ng gusto ng malaman ng taong bayan, saan napunta yung pera? Pagdating sa Hindi, ang gusto ng malaman ng taong bayan, nakatanggap ba ka ba ng maleta? Yan ang gusto namin. Wala kaming pakialam dyan sa impeachment ni VP Sara kasi milyon-milyon lang yan eh. Unahin muna natin itong flood control na trilyon-trilyon. Totoo ba na yung mga kasamahan mo o ikaw raw, di umano, naka-receive ng maleta? Sabi ng Brave 18, doon kami interesado. Doon kami interesado. Utilize ng confidential funds. Ano yung explanation doon sa mga hindi may paliwanag na pera at property sa kanyang salin? Hintay ka lang. Anong hindi yung mapaliwanag? Wala pa yung impeachment trial. Alangan naman magpapaliwanag sila. Wala pa yung impeachment trial. Atat na atat naman kayo. Nire-reserve nga eh. Hindi tugma doon sa kanyang income, at the same time, hindi nagre-reflect sa kanyang salin. Ano nga ba kanilang may paliwanag doon sa mga sinasabing nakatanggap ng mga pera or na sa mga bribery, no, doon sa mga aligasyon na itong mga officials na to nung siya ay nakaupong secretary ng Department of Education ay nakatanggap ng mga pera. So these are the questions that I think not only the court deserves to know an explanation but even the general public. So wala doon eh, hindi doon naka-narrate. It's more on pure denial or general denial and even questioning the process, which in this case parang hindi na siya kumbaga hindi na siya right way of attacking the evidence of the prosecution because it has already been resolved. The court has already convened as an impeachment court. I mean the Senate has already convened as an impeachment court. Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay kumbaga na sila si Cocoy Villamin, sila si Mary Grace Piatos. Pero yung gusto nating malaman, kung meron silang pwedeng mai-produce na mga witnesses na sasabihin sila mismo yung pumirma doon. Pero remember, kung babalikan po natin yung naging investigation ng Good Government nung nakaraang kongreso, halimbawa si Cocoy Villamin ay pumirma ng 2 acknowledgement receipts sa magkaibang lugar, pareho yung kanilang pangalan, pero hindi tugma yung kanilang pirma. So these are supposedly the questions that the public and the Senate sitting on the impeachment court deserve clarification. Wala doon, hindi natin nakita sa kanilang pre-trial brief. Kung maaari lang po magdagdag din doon.
the pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog-lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? No? Tama nga po yung nakalagay no, na it's just mere denials. At ang Ang dami na nilang nasabi, no? Parang nag-impeachment trial na, no? Parang ipinagtanggol na nila yung sarili ni Jan bilang mga yung mga prosecutors. Nababalaka po ako sa kanila kasi pagdating doon sa impeachment trial, ano nang sasabihin ninyo? Sinabi na ninyo lahat doon sa media itong kampo ni VP Sara, talagang no? Parang excited kang makinig kasi po nire-reserve nila ang mga bala nila. Sinabi na nila lahat basis for the summoning of witnesses or even presenting documentary evidence is a general to rebut the allegations in the articles of impeachment. Wala pong kasi ang balita ko, mga magagaling yung mga defense team ni VP Sara. Watch out kayo pagdating sa impeachment. Nga kayong lahat. Nga kayong lahat, tingnan nyo. pagdedetalye kung bakit po ini-introduce yung evidence na to, kung bakit ini-introduce yung witness na to. Kung ako po, possibly judge or even law school professor, no, i-check ko yan, no? I-correct ko yung ganong klaseng format. So sa atin, this is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal lang hinihingi ng taong bayan. Which is, sino nga ba si Mary Grace Piatos? How do you provide evidence to controvert or contradict yung certification ng PSA na sa records nila, walang Mary Grace Piatos? No other than ipakita niyo kung sino siya. Ang mga tanga ito, no? Alam niyo namang confidential funds yan. Siyempre, ipiniliwanag na ito ni Salvador Panelo. Hindi talaga yan sasabihin ang tunay na pangalan because this is confidential. Pero pinipilit ninyo Mga tanga kayo Hindi kayo lawyer. Mga liar lang. Kung wala pong ganon na makita tayo sa pre-trial brief, no, baka hindi natin makita ito sa mismong trial proper. So nonetheless, no, both parties reserve the right to submit further evidence as necessary. Pero supposedly nilatag na po yan lahat during the pre-trial briefs and the pre-trial conference. Wala tayong nakitang ganon. So kailangan na pong maging mas mapagmatsyag at masiyasat yung taong bayan sa mga magiging sagot sa trial proper. Just to clarify lang po, is the Vice President required to attend the pre-trial conference? Kung hindi man po, ano yung significance ng pagdalusana niya doon personally sa pre-trial conference po? Ayon sa rules, the party and or their authorized representative is required to attend the pre-trial conference. At meron pong certification, no, or SPA na nilabas yung kanyang defense team that yung Fortuna Narvasa is authorized to appear on her behalf. That being said, the people are expecting VP Sara Duterte to show up in the pre-trial conference and even on the days that the trial proper will continue. Bakit po? Ito po'y dahil ilang taon na pong hindi nasasagot yung mga tanong ng taong bayan. And any further evasion is going to be another day, another week, another year. Gagamitin na naman ninyo yung taong bayan. Huwag nyo kaming gamitin. Of denial of justice. Ayaw na natin ng ganon. Well, unang-una, it speaks about how serious she is in facing these allegations. The presence is important Although nandun naman sa Senate rules na hindi naman kinakailangan, no? But in the regular court proceedings, talagang kinakailangan yung respondent na umappear, no? Why? Because number one, it will be an historic impeachment trial. Nowhere in the Philippine history have we experienced, no, na the second highest Gagamitin nyo pa yung history. Kala nyo naman. official in the land faces serious allegations, no, culpable violations of the Constitution, which constitute impeachable offense. If that is so serious to her, I believe it speaks about leadership and the character and the office that she represents. I think it would be proper and would be more. Talagang naalala ko tuloy yung yung issue ni Vice President Binay dati. Ganon rin ang nangyari ngayon kay VP Sara. Attuned to the demand of the people that she appears in the pre-trial conference to display her seriousness and her attempt really to face the charges and also to show na wala siyang tinatago at wala siyang kinakatakutan. This is a direct opposite of what we have heard in the previous months, that she will appear in the proper forum, which now is the impeachment court, and she even intimated to the public that there will be bloodbath. No, so it's the exact Galit na galit sila doon sa bloodbath insecure na insecure sila doon sa bloodbath opposite of what we are seeing right now.
para sa amin, para sa tao. Yung ang tingin ko sa kanilang dalawa, ito yung tipong may mga kaklase tayo, no? Yung naalala niyo, yung high school tayo, yung college tayo na may kaklase tayo na ang sarap mong asarin. Ang sarap asarin itong dalawa eh. Kasi kumakagat eh. Yung tipong may kaklase kang aasarin mo, kapag maaasar, natutuwa ka kasi nakuha mo yung goal mo na naasar sila. Ito yun sila. Naasar. Bayan, mas magiging tapat yung kanyang sinasabi na wala siyang kasalanan kung may pakita niya na siya mismo ang humarap sa impeachment court. In this case, in the pre-trial court. Last na lang po, on my part, lilis na ako ng topic. Nag-post po sa social media si Davao City Congressman Paulo Duterte. Nakatanggap daw po siya ng info from highly reliable source na maglalabas daw po ng arrest warrant against Senator Bongo. Ang binabanggit po niya parang ang dating ay wala na pong katapusan ang pag-atake doon sa mga kumukontra po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ginagamit daw po ng administration ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno against those personalities na kumukontra nga po sa gobyerno. Ano pong may reaction po ba kayo? Number one, we cannot comment on something that we are not privy to. Secondly, we don't have any knowledge about the issuance of arrest warrant. But what I can tell you, is that the internal judicial ruling or proceedings of the ICC, insofar as the release of arrest warrants, is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito o impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pagre-release ng arrest warrant kanino man. Wala naman pong additional dagdag spiritually dahil na-cover na po ni Representative Zia Adyong. I'd just like to reiterate that these processes, international human rights law, international humanitarian law, lahat po ng general principles of international law, hindi naman po ito sa Pilipinas lang inaasahan sa buong mundo, sa lahat ng mga isang katauhan para po maprotektahan tayo. Kung meron nga pong ganung violations, sila po ang mas mga makakataas na proseso po nito. So, these are beyond yung simple control or influences of one government. Maraming salamat po. Thank you, Haji. Next is Earl Tobias from IBC 13. So, good afternoon po, spokespersons. Ma'am, first po kay spokesperson ko. Ma'am, you said it seems that the VP Defense Team is making a mockery out of the pre-trial procedures. Bakit niyo po ito nasabi sa inyong text statement? Ano po ba ang gestures ng defense team towards the procedures habang papalapit yung trial? Nakita natin sa pre-trial brief that yung supposed independent defenses na inasahan natin sa isang answer ay hindi po present. And yung evidence, yung witnesses na gustong i-present na dapat susuporta sa contravening evidence or evidence rebutting kung ano man yung allegations sa articles of impeachment, wala na naman po. Kung at every stage, questionin po ni VP Sara Duterte and her legal team yung authority and kapangyarihan ng mga iba't ibang ahensya to conduct investigations to valid questions of the people regarding her leadership, regarding her handling of public funds, and regarding the propriety of her occupying the office that she is in. Ano pong avenue meron tayo to hold to account our public officials? Tayo po mahalaga yung mga sagot. Kung wala pong sagot, edi ito'y pong inhustisya sa mamamayan. Ma'am, follow up asking straight lang po, anong tamang term sa ginagawa nila? Minamaliit po ba or iniinsulto nila yung proseso? For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent, affirmative. Sinabihan nyo pang hindi sila seryoso sa proseso o sa itong mga defense team? Ay nako, akala nyo mga magagaling kayo, hindi naman kayo mga lawyers? Defenses, ibig sabihin po yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga aligasyon. Hindi yung simpleng sasabihin yung Meron kaya sila itong budget na dapat every week dapat may masira tayo kay VP Sara. Kayo yung assign ngayon na week. Nagdududa ako eh. O, sila na naman. The other week that was Luis Tro yata at yung si Ridon. Ngayon naman sila naman dalawa. So naka-assign. May budget yata. May nagtatanong na tayo, may budget ba yun? Na dapat every week meron tayong gimmick na siraan natin yung vice presidente. hindi po